Sa baryo ng San Jeronimo, kung saan ang umaga ay laging sinasabayan ng tilaok ng manok at ang hapon ay amoy pinatuyong palay, nakatira si Mirela sa isang maliit ngunit maayos na bahay na siya mismo ang tumutulong maglinis araw-araw. Hindi man sila marangya, may tatahimikan sa kanilang pamumuhay noon. Ang asawa niyang si Edri ay kilala sa baryo bilang masipag, palangiti at marunong makisama. Noon, kapag may nagkukumpuni ng bubong o may binubuhat na sako ng simento sa may bayan, madalas si Edri ang unang tinatawag. "Mirela, pagbutihin lang natin." Lagi nitong sinasabi habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay at pinagmamasdan ng anak nilang si Lian na naglalaro sa lupa. Darating din ang araw na hindi na tayo mamumroblema sa pera. Ngumingiti si Mirela kahit pagod sa maghapong paglalaban ng damit ng mga kapitbahay. "Hindi ko naman kailangan ng malaking bahay, Edri. Basta sama-sama tayo, ayos na ako." Sa mga panahong iyon, totoo ang mga salita niya. Masaya siya sa simpleng hapunan na tuyo at mainit na kanin, sa pagtawa ni Lian kapag kinikiliti ito ng ama, at sa pangarap ilang balang araw ay makapagpatayo ng tindahan sa tabi ng kalsada. Ngulit gaya ng maraming kwento sa baryo, ang tamis ng simula ay hindi garantiya ng magandang katapusan. Nang makilala ni Edri si Mang Sidro, isang kilalang supplier ng hollow blocks sa bayan, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buhay nila. Inalok si Edri na maging tagapamagitan sa mga delivery at transaksyon. Dahil likas na madiskarte at mabilis matuto, nakakuha siya ng mga maliliit na porsyento sa bawat bentahan. Mula sa pang-araw-araw na pamamasukan, bigla siyang nagkaroon ng mga bagong kakilala, bagong damit at mas madalas na pagpunta sa poblasyon. Noong una, natuwa si Mirela. "Salawat naman," sabi niya minsang inaayos ang kwelyo ng polo ni Edri. "Mukhang unti-unti nang gumagaan ang buhay natin." "Nagsisimula pa lang ito," sagot ni Edri, may kislap sa mata. "Hindi na ako pangkargador habang buhay. Makikita mo, makakaahon tayo." At talagang umangat sila kahit paano. Nakapagpagawa sila ng kahoy na kabinete, nakabili ng mas maayos na banig, at may mga linggo nang hindi na nila kailangang mangutang ng bigas. Ngunit kasabay ng pagdami ng kita, unti-unti ring nabawasan ang oras na ginugugol ni Edri sa bahay. Mas madalas na itong wala tuwing gabi. Kung dati ay sabay silang kumakain, ngayon ay madalas hinihintay na lamang siya ni Mirela hanggang lumamig ang ulam. "May usapan pa kami ni Mang Sidro," paliwanag niya kapag pinupuna ni Mirela. "O kaya naman may delivery pa sa kabilang bayan. O kaya may kailangan akong kausapin na investor." Sa simula, pinaniwalaan ito ni Mirela. Hindi siya sanay magduda. Hindi rin siya palatanong na asawa. Ngunit dumating ang mga mumunting bagay na mahirap ipagkibit-balikat. Ang pabangong hindi niya gamit ngunit naaamoy sa damit ni Edri, ang mga gabing umuuwi ito ng madaling araw at ang paraan ng pagsagot nito na parabang palaging naiinis. Isang hapon habang bumibili ng toyo si Mirela sa tindahan ni Aling Pasing, napansin niyang tila may gustong sabihin ng matanda ngunit nag-aalinlangan. "Mirela," mahina nitong bungad, saka lumingon sa paligid. "Huwag kang magagalit ha." Nanikip ang dibdib ni Mirela. "Bakit po, Aling Pasing?" "May nakikita raw si Narcy sa bayan. Si Edri, may kasamang babae. Madalas daw sa may cafe malapit sa terminal." Parang biglang huminto ang tunog ng paligid. Ang ingay ng tricycle, ang tawanan ng mga bata, maging ang kaluskos ng tindang dilata. Lahat iyon ay tila lumayo. Hindi agad nakapagsalita si Mirela. "Baka nakikipag-usap lang sa trabaho," pilit niyang sabi bagamat nanginginig ang boses niya. Tumanggo si Aling Pasing pero halatang hindi kumbinsido. Sana nga ganun lang. Nang gabing iyon, unang beses niyang tahasang tinanong si Edri. "May iba ka ba?" Diretso niyang sabi habang natuntulog na si Lian sa banig. Napahinto si Edri sa pagtanggal ng sapatos. "Anong pinagsasabi mo?" "May nagsabi sa akin na may kasama ka raw palaging babae sa bayan." Biglang tumalim ang tingin ni Edri.
Tsismis na naman ang mga pakialamera. Yun na ba ang basehan mo para pagbintangan ako? Hindi kita binibintangan. Tinatanong kita. Ang problema sa'yo, Mirela, maliit na bagay pinalalaki mo. Padabog siyang umupo. Kung gusto kong umasenso, kailangan kong makihalubilo. Hindi pwedeng sa baryong ito lang umiikot ang isip ko. Nasaktan si Mirela, ngunit higit siyang natakot sa tono ng asawa niya. Ito ang unang pagkakataong naramdaman niyang parang may malaking pader na namamakitan sa kanila. Lumipas ang mga linggo at mas lumala ang lamig sa kanilang pagsasama. Kung dati kinukumusta ni Edri ang hika ni Lian, ngayoy tila istorbo na lamang sa kanya ang pag-ubo ng bata sa gabi. Puro gamot, puro gastos. Minsan ay naibulalas niya habang nagbibilang ng pera. Hindi na natatapos ang problema. Napatingin si Mirela sa kanya, sugatan ang damdamin. Anak mo yan! Alam ko, sagot ni Edri, ngulit wala ang dating lambot sa boses niya. Hindi nagtagal, nalaman din ni Mirela kung sino ang babae. Si Celestine, isang byuda mula sa siyudad, laging maayos manamit, maputi at sanay makipag-usap sa mga may negosyo. Narinig niya ang pangalang iyon mula kay Maestra Jovelyn na minsang napadaan sa bayan at namataang magkasama sina Edri at ang babae sa labas ng isang bagong restauran. Pasensya na Mirela, sabi ni Maestra Jovelyn, hindi ko gustong ako pa ang magdala ng ganyang balita, pero mas mabuti nang alam mo. Pag-uwi ni Mirela ng araw na iyon, tahimik siyang nagluto ng hapunan. Nasa isang sulok si Lian, hawak ang paborito nitong laruang gawa sa basahang pinalamanan ng bulak. Inay, tanong ng bata, galit ba si tatay sa akin? Napapikit si Mirela. Hindi anak, pagod lang si tatay. Ngulit sa loob-loob niya, unti-unti nang nabubuo ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Dumating ang gabing tuluyang nabasag ang kanilang pamilya. Malakas ang ulan noon. Halos lipa rin ng bubong ng ilang bahay sa baryo. Basang-basa si Edri nang dumating. Ngulit hindi tulad ng inaasahan ni Mirela. Wala itong pagod na anyo. Sa halip, tila may desisyon na itong matagal ng kinikimkim. Magimpake ka lang kaunti, malamig nitong sabi. Napatangala si Mirela mula sa hinahabing lumang kumot. Bakit? May lilipatan muna kayo. Kami? Ulit niya, hindi makapaniwala. Bakit hindi tayo? Humigpit ang panga ni Edri. Huwag mo nang pahirapan. May inaayos akong mga bagay. Mas mabuti kung doon muna kayo sa lumang kubo sa may bukirin. Tahimik doon, pansamantala lang. Anong pansamantala? At bakit sa ganung lugar? May anak tayong may hika. Sa sulok, nagising si Lian at nagsimulang umiyak dahil sa malakas nilang boses. Lumapit si Mirela para yakapin ito, ngunit si Edri ay tila nagmamadali at walang pakialam. Sumunod ka na lang Mirela, huwag mo akong gawing masama. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano para maging masama ngayon, Edri. Nanginginig niyang sagot, ikaw na mismo ang gumagawa niyan. Ilang damit lang ang naisalpak ni Mirela sa lumang bag. Hindi niya alam kung bakit hindi siya tuluyang sumigaw o bakit hindi niya sinampal ng asawa niyang nasa harap niya. Marahil dahil umaasa pa rin siyang may paliwanag sa dulo ng lahat. Marahil dahil hawak niya si Lian at ayaw niyang mas lumala pa ang takot ng bata. Bumiyahe sila sa gitna ng ulan, sakay ng lumang jeep ni Edri. Walang ibang naririnig kundi ang hampas ng patak sa bubong at ang paminsa paghingal ni Lian. Pagdating nila sa dulo ng bukirin, itinuro ni Edri ang isang lumang kubo halos tabingi. May mga bahagi ng bubong na butas at pintuang halos hindi na maisara. Dito muna kayo, napatingin si Mirela sa kubo. Saka sa asawa niya, hindi ito pwedeng tirahan. May bubong pa naman. Edri, namumuo ang luha sa mata niya. Ano ba talaga ito? Hindi siya agad sinagot ng lalaki. Sa halip, iniabot nito ang isang supot na may kaunting bigas, ilang dilata at nakatuplang pera. Babalikan ko kayo kapag maayos na ang lahat. Ano ang aayusin mo? Halos pasigaw ng tanong ni Mirela. Sabihin mo sa akin ng totoo. Sandaling tumingin si Edri kay Lian. Ngulit hindi nagtagal. Mas mabuti ito kaysa magulo kayo sa buhay ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mirela. Sa buhay mo? Ulit niya, basag ang boses. Hindi ba kami ang buhay mo? Walang naisagot si Edri. Tinalikuran niya sila, sumakay muli sa jeep at pinaharurot iyong paalis habang ang ilaw ay unti-unting naglaho sa gitna ng ulan at dilim. Naiwan si Mirela sa harap ng abandonadong kubo, yakap-yakap ang anak niyang nanginginig sa lamig. Inay, umiyak na sabi ni Lian, uuwi na tayo. Napapikit si Mirela at mahigpit na niyakap ang bata. Tumulo ang luha niya, ngulit hindi siya humagulgol. Sa halip, pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit halos mabali ang loob niya. Dito muna tayo anak, bulong niya. Ako ang kasama mo.
hindi kita iiwan." Pumasok sila sa loob ng kubo kung saan amoy alikabok, lumang kahoy at kahirapang matagal nang nakatiwangwang. Sa isang sulok, inilatag ni Mirela ang dala nilang kumot. Pinunasan niya ang mukha ni Lian at pinaypayan ito hanggang sa unti-unting humupa ang pag-iyak. Sa labas, patuloy ang ulan. Sa loob, unti-unting namatay ang huling pag-asang baka bumalik agad si Edri. Pagsapit ng umaga, sumikat ang araw ngumit hindi nagdala ng ginhawa. Nang pumunta si Mirela sa kalsada para magtanong at humingi ng tulong, doon nagsimulang magdikit-dikit ang mga bulong. Mula kina Aling Pasin, Mang Doro at isang tinderang kakilala ni Edri sa bayan, nabuo ang larawan ng pagtataksil. Sumama na nga si Edri kay Celestine at ngayoy doon na naninirahan sa siyudad, malayo sa lahat ng iniwan niya. Pagbalik ni Mirela sa kubo, matagal siyang nakapatayo sa may pintuan. Nakatingin siya sa anak niyang tulog pa, payapang-payapa kahit pasinghap-singhap ang paghinga. Sa sandaling iyon, may isang bahagi ng puso niyang tuluyang namatay, ang bahaging naghihintay pang may mabuting paliwanag ang lahat. Ngulit, may isa ring bahaging ipinanganak sa loob niya, ang bahaging kailangang mabuhay kahit walang sasalo. At sa unang pagkakataon mula nang iwan siya sa gitna ng ulan, naunawaan ni Mirela na ang totoong laban niya ay hindi na para ibalik ang lalaking umalis, kundi para maitawid ang batang natutulog sa harap niya sa buhay na hindi niya hiningi, ngunit kailangan niyang harapin. Pagsikat ng araw matapos ang gabing iniwan sila sa abandonadong kubo, parang ibang tao na si Mirela. Hindi man nabawasan ng sakit ng dibdib niya, may napalitan iyon ng isang mabigat ngunit malinaw na pasya. Wala nang saysay ang pag-upo sa pintuan at paghihintay sa yapag ng lalaking kusang tumalikod sa kanila. Sa halip, ang una niyang inatupag ay ang pagmasdan ang paligid ng kubo na parabang sinusukat niya ang lawak ng laban na kakaharapin niya. Nasa giid iyon ng isang lumang bukirin, malapit sa masukal na bahagi ng daan kung saan bihira ang dumadaan kapag tag-ulan. May tagpi-tagping dingding na halos pinapasok ng hangin, may bubong na may mga siwang at may sahig na lupa na agad nagiging putik kapag tumutulo ang ulan. Ngulit nang tinignan ni Mirela ang anak niyang si Lian, namumutla, pagod, ngulit nagtitiis. Wala siyang ibang naisip kundi isang bagay. Kailangang mabuhay sila dito kahit pansamantalaman o hindi. "Inay," mahinang tanong ni Lian habang hawak ang dibdib niya. "Babalik pa ba si tatay?" Sandaling natigilan si Mirela. Hindi siya sumagot agad. Lumuhod siya sa harap ng anak niya at hinaplos ang buhok nito. "Hindi ko alam anak," marahan niyang sabi. "Pero ako, hindi kita iiwan, kahit anong mangyari." Tumingin si Lian sa kanya, waring hindi lubos na unawaan ang laki ng pangakong iyon, ngunit sapat na ang boses ng ina para kumalma siya. Noong mga unang linggo, ang bawat araw ay tila mahabang pagsubok. Halos maubos agad ang iniwang bigas at delata. Ang perang inabot ni Edri ay kailangan pang hati-hatiin ni Mirela sa isip niya. Kaunti para sa pagkain, kaunti para sa gamot ni Lian kapag inatake ng hika at halos wala nang natitira para sa iba pang pangangailangan. Ngulit bago pa man niya tuluyang maramdaman ang sindak ng kawalan, may mga taong dahan-dahang lumapit. Unang dumating si Aling Sabel, isang biyudang nakatira sa kabilang purok na kilala sa baryo sa pagluwa ng suman at sapin-sapin tuwing may piyesta. "Nabalitaan ko ang nangyari," sabi nito isang umaga habang dalang bayong ng kamoting kahoy at dahon ng saging. "Hindi kita uutuin, Mirela. Masakit ang nangyari sa'yo, pero kung iiyak ka lang araw-araw, lalong kayong lulubog. Halika, samahan mo akong gumawa ng suman. Kahit paano, may iuuwi kang kita." Hindi na nagkunwaring matapang si Mirela sa harap ng matanda. "Nahihiya po ako." "Aba, mas nakakahiya ang magutom." Mabilis na sagot ni Aling Sabel. "Tayo nang kumilos." Doon nagsimula ang pinakaunang hakbang ng pagbawi ni Mirela sa sarili niyang lakas. Tuwing madaling araw, iniiwan niyang sandali si Lian sa pangangalaga ni Aling Pasing o ni Nursey, saka siya tutungo sa kubo ni Aling Sabel upang tumulong sa paghugas ng malagkit na bigas, pagbabalot sa dahon at pagpapakulo ng mga paninda.
Sa bawat 10 piraso ng suman na mabebenta, may maliit sang bahagi. Minsan, barya lang iyon. Minsan sapat para sa kalahating kilong bigas. Pero para kay Mirela, bawat sentimo ay katibayan na hindi sila kailangang umasa sa awa ng lalaking nag-abandona sa kanila. Kasabay niyon, natutunan din niyang tumahi ng maliliit na punit sa mga damit ng kapitbahay. Si Aling Pasing mismo ang unang nagdala ng 2 lumang saya. "Kaya mo ba itong tahiin?" tanong nito. "Susubukan ko po." "Hindi susubukan." Matigas ngunit mabait na sagot ni Aling Pasing. "Gagawin mo. Matibay ang kamay mo. Nakikita ko yan." Sa tulong ng lumang karayom at sinulid na inabot sa kanya ng matanda, nagsimula si Mirela sa simpleng pagtatahi. Mula sa punit na laylayan, napunta sa pag-aayos ng uniporme ng mga bata hanggang sa pagkukumpuni ng mga kumot at punda ng mga taga-baryo. Hindi man iyon kalakihan, sapat iyon para masanay siyang pagtrabahuan ang bawat umaga at gabi, imbis na ubusin ang oras sa pangungulila. Ngulit ang tunay na pakikibaka ay hindi lamang laban sa gutom. Kailangan din niyang harapin ang mapanghusgang tingin ng ilang tao. Ang balita ng pag-alis ni Edrich ay mabilis na kumalat sa baryo. May mga naawa, ngulit mayroon ding nakisawsaw sa kahihiyan ng mag-ina. Pinakamasakit sa lahat ang mga pasaring ni Rufina, ang kapitana ng purok, na matagal nang may lihim na pagtingin kay Edrich noong pang hindi pa ito umaangat. Hindi mo rin masisisi ang lalaki. Minsang narinig ni Mirela na sabi nito sa may poso habang may kausap na ibang babae. Baka may pagkakulang din ang babae. Narinig iyon ni Mirela habang nagpapaligo kay Lian sa timba. Kumulo ang dugo niya, ngulit pinili niyang manahimik. Hindi dahil tama si Rufina, kundi dahil ayaw niyang masaksihan ng anak niya ang pagkaputol ng natitira niyang dignidad. Hindi ganoon ang anak ni Rufina na si Denzel. Bata pa lamang noon, ngunit mayabang nasa asal. Palihasay sanay niya ipagmamalaki ng ina sa baryo. Kapag nakakasalubong niya si Lian sa daan, madalas niya itong asarin. "Hoy, iniwanan," sigaw nito minsan. "Nasaan na tatay mo? Sumama na sa mas magandang pamilya." Napahinto si Lian noon, hawak ang lumang aklat na hiniram mula kay Maestra Jovelyn. Kita sa mukha ng bata ang sakit, ngunit halip na lumaban, yumuko lamang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Nang makita iyon ni Mirela, halos madurog ang puso niya. Nang gabing iyon, habang pinapaypayan niya si Lian na inuubo, mahinang sumalita ang anak. "Inay, totoo ba na iniwan tayo ni tatay kasi hindi tayo maganda?" Napapikit si Mirela at ilang segundo siyang hindi makahinga sa bigat ng tanong. Sa kanya hinaplos ang pisngi ng anak. "Makinig ka sa akin, Lian," sabi niya, pinipilit maging matatag ang boses. "Hindi tayo iniwan dahil may kulang sa atin. Iniwan tayo dahil may kulang sa kanya. Huwag mong kakalimutan yan." Tahimik na tumando si Lian. Bata pa siya, ngunit may mga luhang tahimik lamang na umaalos kapag akala niyang hindi siya nakikita ng ina. Sa gitna ng mga pagsubok, nagsilbing malaking biyaya ang pagdating ni Maestra Jovelyn. Isa itong guro na nakatalaga sa pampublikong paaralan sa baryo at kilala sa pagiging istrikto ngunit makatarungan. Nang isang minsang mapadaan sa kubo at makitang nagkakalkal si Lian ng lumang dyaryo para tingnan ng mga letra, agad niyang napansin ang interes ng bata. "Marunong ka bang bumasa?" tanong nito. "Konti lang po," mahiyain tungit sagot. "Konti ay pwedeng dumami." Mula noon, tuwing hapon matapos ang klase, dinadalhan ni Maestra Jovelyn si Lian ng mga lumang aklat, lapis na pudpud na at ilang papel na may mga pagsasanay sa pagbasa. Hindi siya naniningil. Ang taning hinihingi niya ay tiyaga. May talino ang batang ito. Sabi niya kay Mirela minsang naaabutan niya ang mag-ina sa labas ng kubo. "Huwag mong hahayaang lamunin lang siya ng lungkot." "Gusto ko pong mag-aral siya," sagot ni Mirela. "Kahit maglaba ako buong baryo basta makapagpatuloy siya." At talagang ginawa niya iyon. Dumami ang mga araw na halos hindi na siya nauupo. Kapag tapos na sa paggawa ng suman kay Aling Sabel, tatakbo siya sa ilog upang magbanlaw ng labada ng 2 bahay.
Pag-uwi, tatahi ng mga punit na damit sa liwanag ng gasera. Kapag humihikbi sa pagod ng katawan niya, sa kanya maaalalang hindi pa pala siya kumakain. Ngumit sa bawat pagod na iyon, may kapalit. Ang paghinga ni Lian ay nagiging mas maayos kapag nabibilhan ng gamot at ang bata ay unti-unting natututong bumasa ng malinaw. Lumipas ang 1 taon, saka 2, saka 3. Kasabay ng paglipas ng panahon, may mababagal ngunit mahalagang pagbabagong nangyari sa kubo. Sa tulong ni Mang Tibo at Nursey, mag-asawang kapitbahay na mababait at hindi madamot sa payo, napalitan ang pinakabulok na kahoy sa may dingding. Minsan, si Mang Tibo pa mismo ang nagdala ng mga sobrang yero mula sa kinumpuni nitong kamalig. "Huwag mong isipin na utang ito," sabi ng matanda nang pilit magpasalamat si Mirela. "Bayad mo na ang kabutihan mo sa mga anak ni Nursey noong binantayan mo sila habang nasa bayan kami." Sa tulong ding iyon, unti-unting naging mas maayos ang kubo. Hindi pa rin iyon marangya, ngunit hindi na ito gaanong pinapasok ng ulan. Naglatag si Mirela ng mas malinis na banig, nagtabi ng maliit na estante para sa mga aklat ni Lian at nagtanim ng talbos, kamatis at sili sa likod. Ang dating lugar ng pagtatapon sa kanila ay nagsimulang magkaroon ng anyo ng tahanan. Sa ika-4 na taon, mas tumatag si Lian. Hindi man nawala ang hika niya, natuto siyang umiwas sa sobrang pagod at alikabok. Naging malapit din siya kay Kuya Ipe, isang karpinterong may kapansanan sa paa na nakatira malapit sa kanto ng bukirin. Dahil mabait at matiyaga, tinuruan siya nito ng simpleng pag-uukit sa kahoy. "Tignan mo," sabi ni Kuya Ipe habang inaabot kay Lian ang maliit na retaso ng kahoy. Hindi lahat ng piraso ng kahoy ay pangpundar ng bahay. Ang iba, pwedeng gawing laruan, kutsara o keychain. Kailangan lang marunong kang tumingin. Nagniningning ang mga mata ni Lian. "Parang tao rin po?" Napatawa si Kuya Ipe. "Oo, kahit tinapon na ng iba, may silbi pa rin." Mula roon, natutong gumawa si Lian ng maliliit na laruang kahoy, mga simpleng ibon, trompo at kwadradong may nakaukit na pangalan. Dinadala iyon ni Mirela sa palengke kasama ng suman at tinapay na minsan niyang natutunang gawin kay Aling Sabel. Hindi man malaki ang kita, sapat para dahan-dahang hindi na sila kapusin gaya noong una. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa pera o sa anyo ng bahay. Nasa loob iyon ni Mirela at ni Lian. Ang bawat taon ng pagtitiis ay tila humuhubog sa kanila sa paraang hindi maibibigay ng marangyang buhay. Nawala ang takot ni Mirela sa opinyon ng tao. Natuto siyang sumagot ng mahinahon ngulit matatag. At si Lian, na minsang taimik lang at madaling masaktan, ay naging batang mapagmasid, matiyaga, at may kakaibang lalim sa pag-unawa. Sa ika-7 taon, isang umagang malamig ngulit maliwanag, dumating si Maestra Jovelyn sa kubo na may hawak na papel at nakangiting halos hindi maitago ang tuwa. "Mirela," tawag nito sa labas. "Nasaan si Lian?" Lumabas si Mirela, nag-aalala. "Bakit po, Maestra? May nangyari ba?" "May nangyari, pero mabuti." Inilahad nito ang papel. Napili si Lian na kumatawan sa distrito para sa academic contest sa bayan. Siya ang may pinakamataas na marka sa buong Baitang. Napahawak Mirela sa bibig niya, hindi makapaniwala. Sa loob ng kubo, napasilig si Lian, nanlalaki ang mga mata. "Ako po?" tanong niya. "Oo, ikaw Lian. Hindi ka lang matalino Lian, masipag ka rin, at oras na para makita ng ibang tao yon." Napatingin si Mirela sa anak. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, may luha siyang pumatak hindi dahil sa pagkawasak, kundi dahil sa isang tahimik at marangal na tagumpay. Ang batang minsang tinawag na iniwanan ay hindi na lamang basta nabubuhay. Unti-unti na itong namumukod. At habang nakatingin si Mirela sa maliit nilang kubong hindi na gaanong kahabag-habag, kundi punong-puno na ng ebidensya ng kanilang pagsisikap, ang mga nakasampay na malilinis na damit, ang mga halamang tumutubo sa gilid, ang mga aklat sa istante, at ang kahong pinaglalagyan ng mga munting kinita, naunawaan niyang may mga sugat na hindi agad naghihilom, ngunit may mga sugat ding nagiging ugat ng lakas.
Hindi man bumalik si Edri, hindi man nabawi ang 7 taong kinuha sa kanila ng sakit, hiya at kahirapan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, may isang katotohanang hindi kayang burahin ng pagtataksil. Natuto silang tumayo nang hindi nakaasa sa lalaking sumira sa kanila. At sa baryong minsang tumingin sa kanila ng may awa o paghamak, nagsimula ng mabuo ang bagong pagkakakilanlan ng mag-ina. Hindi bilang mga iniwan, kundi bilang mga taong marunong bumangon. Pagkaraan ng araw na nabalitaan ni Mirela na si Lian ang napiling kumatawan sa distrito para sa academic contest sa bayan, tila mas luminanaw sa kanyang isip ang lawak ng narating nila mula sa gabing iniwan sila sa gitna ng ulan. Hindi pa man marangya ang buhay, malinaw na hindi na sila ang dating mag-inang nakasandal lamang sa awa ng iba. Ang kubong minsang amoy alikabok at pagkatalo ay may sariling anyo na ngayon ng dangal. May maliit na harapang pwesto na yari sa kahoy at pinagtagpitag pingyero kung saan nakahilera ang binalot na suman, mga garapon ng minatamis na saging, ilang pirasong puto at ang mga maliliit na laroang kahoy na gawa ni Lian sa tulong ni Kuya Ipe. Tuwing umaga, bago pumasok si Lian sa eskwela, maaga itong bumabangon para punasan ang mesa sa harap ng bahay at iayos ang mga paninda ng ina. Sa gulang niyang 12, hindi siya palasagot, hindi rin reklamador. Tahimik lamang siya, ngumit malinaw ang pagkamahinahon sa bawat galaw. Parang batang mas maagang tinuruan ng buhay kung paanong manindigan ng hindi nagdadabog. "Inay, ilalagay ko po dito sa gilid ang mga bagong keychain," sabi niya isang umaga habang inaayos ang mga maliliit na kahoy na ukit. "Mas napapansin po kapag malapit sa gilid ng mesa." Napangiti si Mirela habang hinihiwa ang nilagang kamuting kahoy. "Ang bilis mo nang matuto sa pangtitinda. Mas madali pong makabenta kapag malinis tingnan." Sabi po ni Kuya Ipe, hindi sapat na maganda ang gawa, dapat marunong ding ipakita. Bahagyang napatawa si Mirela. Tama si Kuya Ipe, at tama rin ang anak ko. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang bumabalik sa kanya ang mga simpleng bagay na minsang nawala. Ang tahimik na saya, ang pag-asang hindi na kailangang ipilit, at ang pakiramdam na kaya niyang pumlano para sa bukas nang hindi nanginginig sa takot. Ngunit sa kabilang dulo ng kanilang kwento, may isang lalaking unti-unting nilalamon ng sariling mga desisyon. Sa siyudad, ang lalaking minsang ipinagpalit ang asawa at anak sa pangakong mas marangyang buhay ay malayong-malayo na sa anyong ipinagmamalaki niya noon. Sa mga unang taon ng pagsasama niya si Celestine, naging mabilis ang pag-angat niya. Dahil sa koneksyon ng babae, napalapit siya sa mas malalaking negosyante. Nakitira siya sa isang subdivision kung saang hindi putik ang daan, hindi gasera ang ilaw tuwing gabi, at hindi kailangang paghatian ng ulam. Doon niya unang naranasan ang mga salitang dati lang naririnig niya sa ibang tao: expansion, investors, permits, contracts. Ngunit, habang lalo siyang lumalayo sa pinanggagalingan niya, lalo rin siyang naging bulag sa panganib ng mundo na pinasok niya. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi tulad ni Mang Tibo o Aling Pasing na kahit walang pera ay may malasakit. Sina Vikram Solis at Herman Tadeo, dalawa sa mga negosyanteng naging malapit sa kanya, ay pawang mga lalaking marunong ngumiti habang dahan-dahang hinihigop ang pakinabang mula sa iba. "Pirmahan mo na to, Vikram," sabi ni Vikram isang gabi sa loob ng isang mamahaling restaurant habang itinutulak ang folder sa harap ni Edri. "Kung gusto mong lumaki ang kapital mo, kailangan mong maging mabilis." Sumingit si Herman, may hawak na baso ng alak. "Huwag kang matakot, nasa tamang tao ka." Sa gilid, si Celestine naman ay nakaupo lamang at nakamasid. Ngunit sa bawat tanggo nito ay parabang lalo pang hinihikayat si Edri na wag nang magtanong. Sanay na sanay ang babae sa ganoong klaseng laro. Hindi siya ang humahawak sa panganib, ngunit siya ang marunong magbukas ng pinto para doon. Sa loob ng ilang taon, umikot ang buhay ni Edri sa pagpupulong, biyahe at mga bagong utang na pinapalabas na puhunan. Hindi niya napansing palaki ng palaki ang mga obligasyon niya dahil abala siya sa paghabol sa imahe ng tagumpay. Hindi rin niya pinakinggan ang ilang tahimik na babala ng dati niyang kakilala sa bayan.
Mag-iingat ka sa mga papel na hindi mo naintindihan, minsang sabi ni Mang Sidro nang magkita sila sa isang hardware store. Iba ang mundong pinasok mo ngayon. Ngunit ngumisi lamang si Edrich noon. Ibang panahon na, Mang Sidro. Hindi na ako yung lalaking taga-karga lang. Iyon ang isa sa mga sandaling hindi niya alam na unti-unti na pala siyang bumabagsak. Nagsimula ang tunay na guho nang malugi ang isa sa malalaking deal na pinasok nila ni Vikram. Sumunod ang paggaipit ng permit sa isa pang proyekto. Ilang linggo lamang ang lumipas, may mga papeles nang ipinapadala sa bahay nila. Mga demand letter, abiso sa bayarin at babala ng legal na pananagutan. Noong una, inakala ni Edrich na malalagpasan din iyon gaya ng ibang aberya. Ngunit nang simulan ni Herman na ilipat ang sisi sa kanya ni Vikram na umiwas sa tawag, doon siya unang kinabahan ng totoo. "Celestine," sabi niya isang gabi, habang nakatayo sa kusina ng bahay nilang unti-unti nang nawawalan ng mga gamit. "Kailangan natin itong ayusin, hindi pwedeng ako lang ang haharap." Tahimik na nagbuhos ng tubig sa baso ang babae bago siya nilingon. "Bakit parang ako ang sinisisi mo?" "Hindi kita sinisisi, pero ikaw ang nagpakilala sa akin sa kanila." "At ikaw ang pumirma." Malamig nitong sagot. "Huwag mong kalimutan yan." Natahimik si Edrich. May mga titig na hindi kailangang sumigaw para ipakitang wala ka ng kakampi. Iyon ang titig ni Celestine ng gabing iyon. Mula noon, hindi na maitatanggi ang pagguho. Isa-isang nabenta ang ilang sasakyan, na-freeze ang ilang account. May mga taong dating nakikipagkamayan sa kanya, gulit ngayon ay hindi na siya binabati. At ang pinakamasakit sa lahat, unti-unti ring inilalayo ni Celestine ang sarili nito, na parabang matagal na nitong inaabangang dumating ang pagkakataong hindi nakapakipakinabang si Edrich. Isang umaga, pag-uwi ni Edrich mula sa pakikipag-usap sa abogadong hindi rin naman nagbigay ng malinaw na pag-asa, nadatnan niyang kalahati ng mga gamit sa bahay ay wala na. Wala ang ilang alahas sa cabinet, wala ang mamahaling bag ni Celestine sa silid, at sa mesa may isang maikling sulat. "Ayusin mo ang sarili mong gulo. Pagod na akong sumalo sa mga problema mong hindi mo kayang panindigan." Nanlambot ang mga tuhod ni Edrich. Hindi niya matukoy kung ano ang mas masakit, ang pag-alis ng babaeng ipinagpalit niya sa pamilya o ang katotohanang pareho lang pala ang hantungan. Iniwan din siya ng taong pinili niya. Sa mga sumunod na araw, nagmistilang ligaw na tao si Edrich. Iisang damit ang paulit-ulit na ginagamit. Ang dating tikas ng tindig ay napalitan ng baluktot na mga balikat at mga matang kulang sa tulog. At sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, pumasok sa isip niya ang baryo, ang lumang bukirin, ang kubo na iniwanan niya, at ang mga taong pinaniniwalaan niyang mananatiling nakapikpik sa lugar na pinagtapunan niya sa kanila. Sa isip ni Edrich, may isa pang lugar na maaari niyang puntahan. Hindi dahil karapat-dapat siya roon, kundi dahil umaasa siya na baka hindi pa siya lubusang isinara ng nakaraan. Baka nandun pa rin sila, bulubol niya sa sarili habang nakasakay sa lumang bus pabalik sa probinsya. Baka pwede pang kausapin. Hindi niya alam kung humihingi ba siya ng tawad, ng pahinga, o ng natitirang bagay na maari pa niyang kapitan. Marahil, lahat iyon sabay-sabay. Mahaba ang biyahe at sa bawat kilometro palayo sa siyudad, para bang mas bumibigat ang dibdib niya. Habang tinatahak ng bus ang daan papuntang kanilang lumang bayan, paisa-isang bumalik sa alaala niya ang mga bagay na matagal niyang tinakasan. Ang mukha ni Mirela sa gabing nanginginig ito sa ulan, ang boses ni Lian na humihikbi sa likod ng jeep, at ang sariling katahimikang pinili niya kaysa magsabi ng totoo. Pilit niyang itinutulak ang mga alaalang iyon palayo noon, ngunit ngayong wala na halos natira sa kanya, ang mga iyon ang pinakamalinaw. Pagbaba niya sa terminal, ramdam niyang nag-iba na rin ang bayan. Mas matao na ang palengke, mas maayos na ang ilang tindahan at may mga bagong establisimento sa tabi ng kalsada. Ngunit hindi niya tinignan ang mga iyon ng matagal.
Diretso lamang siyang naglakad patungo sa pamilyar na daan papunta sa bukirin, bagaman sa bawat hakbang ay tila mas tumitindi ang kaba sa loob niya. Pagdating niya sa bahaging dating masukal at tahimik, napahinto siya. Hindi dahil naligaw siya, kundi dahil hindi na niya agad makilala ang lugar. Ang daang dati maputik ay may grava na. Ang ilang dating ligaw na damo sa gilid ay napalitan ng malilik na tanim na tila inaalagaan. At sa dulo ng daan kung saan noon ay nakatirik ang tabinging kubo na iniwanan niya sa dilim, naroon pa rin ang bahay, ngulit hindi na iyon ang parehong bahay. Ang dating abandonadong kubo ay may maayos ng dingding na pininturahan ng mapusyaw na kulay. Ang bubong ay hindi na butas-butas. May bakod na yari sa kahoy sa unahan at sa gilid ay may mga paso ng gumamela at santan. Sa harap mismo ng bahay ay may maliit na pwesto, may malinis na lamesa at may karatulang nakasabit. Mirella's Home Goods and Native Delicacies. Nanlaki ang mga mata ni Edris. Para siyang pinako sa kinatatayuan. Ang lugar na minsan niyang tinignan bilang pagtatapunan ay may anyo na ngayon ng isang tahanang may pag-aalaga, may sipag at may halatang pag-unlad. Hindi ito marangya, ngulit sa mismong simpleng kaayusan nito, mas matindi ang sampal sa kanya kaysa sa kahit anong sigaw. Isang grupo ng mga batang galing eskwela ang dumaan at huminto sa harap ng pwesto. "Ate Mirella, may puto pa po?" tanong ng isang bata. "Meron pa, pero huwag kayo magtutulakan," sagot ng pabilyar na boses mula sa loob. Nakapitan si Edrith sa bakod. Lumabas si Mirella mula sa pintuan na may suot na malinis na damit at nakatali ng maayos ang buhok. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa harap ng kulang-kulang na bag. May bakas pa rin ng pinagdaanan sa kanyang mukha, ngunit higit na kapansin-pansin ang katatagan. Maayos ang tindig niya, diretso ang titig niya, at higit sa lahat, may dignidad siyang hindi binili ni numan. Hindi siya agad napansin ni Mirella dahil abala ito sa pagsukli sa mga bata. Ngunit ilang sandali pa, may isa pang lumabas sa loob ng bahay, isang payat ngunit matipunong binatilyo na may hawak na kahon ng maliliit na laroang kahoy. "Inay, ilalabas ko po itong bagong gawa ko para makita nila," sabi nito. Si Lian. Hindi na ang batang umiiyak at pasinghap-singhap sa gabi. Nasa mukha pa rin nito ang kahinahunan ng dating bata, ngunit mas luminaw ang talas ng mga mata at ang pagkamahinahon sa pagkilos. Sa isang iglap, naramdaman ni Edrith ang bigat ng 7 taong nawala sa kanya. 7 taong hindi niya nasaksihan ang paglaki ng sariling anak. At habang nakatayo siya roon, hilong-hilo sa gulat at hiya, may narinig siyang boses sa likod niya. "Kung ako sa'yo, mag-iisip muna ako bago lumapit." Lumingon siya at nakita si Aling Pasing, may hawak na bayong at parehong-pareho pa rin ang talim na titig. "Aling Pasing," mahina niyang sabi. Tinignan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. "Oo, ako ito. At mukhang ang buhay ang gumanti sa'yo bago pa man gawin ng mga iniwan mo." Napayuko si Edri, ngunit hindi pa rin siya makaalis sa kinatatayuan. Nagpatuloy si Aling Pasing. Mas mababa ngunit mas mabigat ang boses. "Akala mo yata pag iniwan mo ang mag-ina sa putik habang buhay na silang lulubog. Hindi mo alam, sila pa ang natutong lumangoy." Tila gustong magsalita ni Edri, ngunit natuyo ang lalamunan niya. Saka ibinagsak ni Aling Pasing ang isa pang katotohanang tuluyang nagpahigpit sa dibdib niya. "At isa pa," sabi nito, bahagyang lumapit, "hindi mo rin alam na iyang lupang kinatatayuan ng kubong itinapon mo sa kanila, hindi lang basta lumang lote. Matagal nang inaayos ni Attorney Liora ang mga papeles niyan. Kasama iyan sa mga bahaging dadaanan ng bagong road access ng bayan. Tumataas na ang halaga niyan kada buwan." Napakurap si Edri. "Ano?" "Oo," sagot ng matanda. "At base sa mga dokumentong lumabas, hindi mo pwedeng basta-basta kamkamin iyan ngayon. Matagal nang hindi umiikot sa iyo ang mundo." Muling napatingin si Edri sa bahay, sa pwesto, sa anak niyang abalang inaayos ang paninda, sa asawang minsan niyang minamata dahil simple at tahimik,
At sa unang pagkakataon, mula nung tumapak siyang muli sa bukiring iyon, hindi lamang hiya ang naramdaman niya. Takot din. Dahil ngayon niya lubos na naunawaan na ang lugar na iniwanan niya ng walang halaga ay hindi na lamang basta kubo ng kahirapan. Isa na itong tahanang binuo nang wala siya. At ang mga taong minsan niyang inakalang mananatiling naghihintay sa kanyang pagbabalik ay maaring wala ng anumang dahilan para tanggapin pa siya. Nanatiling nakatayo si Edri sa tapat ng bakod, tila hindi makausad ang mga paa. Ang hangin sa bukirin ay hindi naman malakas, ngunit sa pakiramdam niya ay para siyang hinahampas ng bawat salitang binitiwan ni Aling Pasing. Sa harap niya ay ang bahay na minsan niyang tinuring na basurahan ng sariling pamilya. Ngayon, iyon ang mismong paalala na may buhay na umusad nang hindi siya kasama. Mula sa pwesto napansin ni Mirela ang kakaibang katahimikan ng mga batang bumibili. Nang iangat niya ang tingin at makita kung sino ang nakatayo sa labas ng bakod, bahagyang tumigil ang kamay niya sa pagsukli. Walang pagkatulala, walang pag-iyak, walang panghihinang kaya ng maaring inaasahan ng sino mang makakakita sa ganoong tagpo. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang barya sa palad ng huling batang bumili. O sige na, umuwi na kayo. Magdidilim na rin maya-maya. Pagkaalis ng mga bata, si Lian, na nooy nag-aayos ng kahon ng mga laruang kahoy, ay sumunod sa tingin ng ina. Nang makita niya si Edri, para bang may malamig na dumaan sa kanyang katawan. Hindi siya agad nagsalita. 7 taon niyang inisip ang mukha ng taong iyon sa iba't ibang paraan. Minsan malabo, minsan galit, minsan wala na lamang pakialam. Pero ibang usapan ang makita itong muli, totoong-totoo, naroon sa harap nila matapos ang mahabang panahong pinilit niyang kalimutan. Inay, mahinang sabi. Hindi inalis ni Mirela ang tingin kay Edri. Pumasok ka muna sa loob, Lian. Ngunit bago pa makakilos ang binatilyo, nagsalita na si Edri. Ang boses niyang dating may tikas at yabang ay paus na mayon, tila kaninang kinain ng pagod at hiya. Mirela, panimula niya, pwede ba tayong mag-usap? Ilang segundo na walang sumagot. Tanging ang huni ng kuligrig at ang marahang kaluskos ng mga dahon sa gilid ng bakuran ang maririnig. Pagkatapos, lumapit si Mirela ng sapat lang para marinig siya ng malinaw, ngunit hindi sapat para wariing may init pa sa pagitan nila. Nag-uusap tayo ngayon, malamig niyang sabi. Sabihin mo ang pakay mo. Halatang hindi iyon ang inaasahan ni Edri. Sumulyap siya kay Lian, marahil naghahanap ng ahit kaunting lambot sa anak, ngulit ang nakita niya ay isang tahimik at maingat na mukha. Hindi ako naparito para manggulo, sabi ni Edri. Gusto ko kayong makita. Gusto kong malaman kung kamusta kayo. Napatawa si Aling Pasing sa likod, ngunit hindi iyon masayang tawa. 7 taon kang nawawala, ngayon mo lang gustong malaman kung kamusta kami. Aling Pasing, hayaan niyo po, sabi ni Mirela, hindi pa ring inaalis ang tingin kay Edri. Pagkatapos ay muling nagsalita. Kung gusto mong malaman kung kamusta kami, ayan, nakikita mo naman, buhay kami. Hindi dahil sa'yo, kundi kahit wala ka. Napalunok si Edri. Alam kong may kasalanan ako. Kasalanan? Ulit ni Mirela, bahagyang tumaas ang boses. Hindi yan simpleng kasalanan, Edri. Iniwan mo ang asawa at anak mo sa isang halos bumagsak na kubo sa gitna ng bagyo na parang basura. Ni isang sulat, ni isang balita, ni sustento, wala. Kung hindi dahil sa awa at tulong ng ibang tao, baka matagal na kaming namatay. Napayuko si Edri. Ang bawat salita ni Mirela ay hindi sigaw, pero mas matalim pa sa sigaw dahil malinaw, diretso at hindi na nanginginig. Hindi ko hinihinging kalimutan mo ang ginawa ko. Mahina niyang sagot. Gusto ko lang humingi ng kahit kaunting pagkakataon. Pagkakataon para saan? Singit ni Lian, biglang nagsalita.
Hindi malakas ang boses niya, ngunit sapat ang bigat noon para mapatingin ang ama sa kanya. Para biglang maging ama ulit. Napatitig si Edri sa anak. Ang batang minsan niyang iniwan na inuubo sa banig ay naroon ngayon sa harap niya, matangkad na para sa edad, malinaw magsalita at hindi na madaling yuyuko. Sa sandaling iyon, sa kanya lubos na ramdaman ang laki ng mga panahong hindi niya nasaksihan. "Lian," usal niya. "Pumasok ka sa loob," muling sabi ni Mirela sa anak, mas mariin na ngayon. Ayaw niyang mauwi agad sa mas mabigat na sagutan ang unang araw ng pagbabalik ng lalaking iyon. Bagaman masakit, gusto pa rin niyang kontrolado ang bawat mangyayari sa bakuran niya, sa bahay na binuo niya. Ilang saglit na nag-alangan si Lian, ngulit sumunod din. Pagpasok niya sa loob, naroon pa rin siya sa may bintana, nakikita ang labas kahit hindi halatang nakikinig. Nang nawala si Lian sa harapan, huminga ng malalim si Mirela at tumayo ng tuwid. "Makinig ka sa akin, Edri. Wala kang karapatang basta sumulpot dito at umastang parang nawawalang kamag-anak na kailangang tanggapin dahil sa dugo. May buhay na kaming binuo. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng malinaw." Hindi na nakapaligid ang mga batang kanina'y bumibili, ngunit ang ilang kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip mula sa malayo. Sa baryong iyon, walang lihim na nananatiling lihim kapag may tensyong umaalingaw-ngaw sa hangin. Hindi nagtagal, dumating si Maestra Jovelyn mula sa daan pauwi, bitbit ang ilang papel para sana kay Lian. Nang makita ang esena, agad niyang naunawaan ang bigat ng sandali. "Mukhang huli yata ako sa payapang pag-uusap," sabi niya, ngunit walang ngiti sa mukha. "Mabuti nang may saksi," tugon ni Mirela. Nagkibit balikat si Edri, halatang nahihirapan. "Bumagsak ang negosyo ko. Iniwan din ako ni Celestine. Nabaon ako sa utang, marami akong maling pinasok. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula." Saglit siyang tumingin sa paligid, sa pwesto, sa bakod, sa bahay. "Akala ko baka pwede pa akong bumalik kahit papano." Hindi agad sumagot si Mirela. Tinitigan lang niya siya, parang sinusukat kung alin sa mga salitang iyon ang totoo at alin ang may halong pag-iimbot. Bago pa siya makapagsalita, narinig ang yabag ng isa pang parating, si Attorney Liora Vance, na kapapunta lamang sana roon upang dalhin ang ilang dokumentong ipinapapirma kay Mirela tungkol sa usapin ng lupa. Napahinto si Liora nang makita si Edri. Tumaas ang isang kilay niya at ang matalas niyang mga mata ay agad nagbasa ng sitwasyon. "Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Edri," sabi niya habang papalapit. Tumanggo ang lalaki, waring napatid ang lakas. "Opo." "Aba, napakainam. Mas mabuti nang naririto ka kung ganon." Itinaas ni Liora ang hawak na brown envelope. May ilang bagay na mas malinaw kapag kaharap ang taong sangkot. Napakunot ng noo si Edri. "Anong ibig mong sabihin?" Sumulyap si Liora muna kay Mirela at nang bahagyang tumanggo siya, saka siya nagsalita. "Ibig kong sabihin, hindi simpleng bahay lang ang naririto. Itong lupang kinatatayuan ng kubo noon at ng bahay ngayon ay bahagi ng ari-ariang matagal nang nakabinding ang titulo. At base sa lumabas na lumang record, may legal na basehan kung bakit hindi mo basta pwedeng angkinin o gamitin ito sa paraang gusto mo." "Akin iyan noon," mabilis na sagot ni Edri, gawan man ng wala sa tono ang dating yabang niya. "Pamana raw dati ng lolo ko." "Pamana raw," puton ni Liora. "Yan nga ang problema sa mga raw. Ang mga sabi-sabi ay hindi katumbas ng dokumento." Inilabas niya ang ilang kopya ng papeles. "Noong panahong nakuha o nairehistro ang lupa, legal na asawa mo si Mirela at lehitimong pamilya mo ang mag-ina. Bukod doon, may mga katibayan na ang pagtira nila rito ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 taon kasama ang pagpapaayos at pagpapaunlad sa lugar ay may bigat sa usapin ng karapatan at claim. Hindi ito simpleng pwedeng balik-balikan kapag kailangan mo ng masasandalan." Tahimik ang paligid. Kahit ang mga nakikisimpatyang usisero sa malayo ay lalong napatigil sa pakikinig. Namutla si Edrith. "Hindi ko naman balak agawin." "Talaga?" tanong ni Liora, diretsahan. "Bakit ka nagtanong-tanong sa terminal bago ka pumunta rito?"
May nakausap kang tauhan ni Rufina sa munisipyo at sinabi mong gusto mong malaman kung gaano nakalaki ang halaga ng lupa sa bagong road access project. Kung purong konsensya ang nagtulak sa'yo, bakit lupa ang unang inusisa mo bago ang kalagayan ng anak mo? Parang sinuntok si Edrith ng hindi nakikitang kamao. Hindi niya inasahan na may nakakaalam ng ginawa niyang paunang pagtatanong sa bayan. Totoo, bago siya tuluyang naglakad papunta sa Bukirin, huminto muna siya sa tapat ng munisipyo at nagpasilip ng impormasyon sa isang kakilala ni Rufina. Hindi pa man siya nakakabawi ng sagot, nagpatuloy na si Leora. Hindi mo man aminin, malinaw sa akin ang padron. Nalugi ka. Bumalik ka rito, nakita mong maayos ang bahay at may potensyal ang lupa, at ngayon gusto mong ihalo sa paghingi ng tawad ang paghanap ng lugar na pwede mong panghawakan. Hindi ako madaling malinlang sa ganun. Napahigpit ang panga ni Mirela. Sa kaloob-looban niya, alam niyang maaring may bahaging totoo ang pagnanais ni Edrith na makahingi ng tawad. Ngulit masakit na mas malinaw ang bahaging desperado itong kumapit sa anumang mapapakinabangan. At iyon ang mas malaking insulto, na matapos silang iwan sa pinakamababa, muli itong babalik hindi pa rin dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Lumapit ka rito dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Marahang sabi ni Mirela, hindi dahil naalala mo kaming tunay. Hindi nakasagot si Edrith. At habang tila unti-unting lumalalim ang bangin sa pagitan nila, may isa pang animo na dumating sa dulo ng daan. Si Rufina, ang kapitana ng purok, na walang dudang nabalitaan na may nagaganap sa bakura ni Mirela. Kasama niya ang anak niya si Denzel. Ngayoy binatilyo na rin, ngulit nananatili pa rin ang dati nitong mapanlait na aura. Anong nangyayari rito? Tanong ni Rufina, gabamang halatang alam niyang may gulo at interesado siyang lumala pa yun. Walang may kinalaman sa iyo, kapitana. Matabang ang sagot ni Aling Pasing. Ngulit ngumiti si Rufina, ang ngiting alam ni Mirela na maraming beses nang nagdala ng lason sa mga usapan. Baka meron, lalo na kung usapang lupa. Ang dami nang naghahanap ng pwesto sa bahaging ito dahil sa proyekto ng kalsada. Sinulyapan niya si Edrith, saka si Mirela. Mabilis niyang naamoy ang maaaring mapala sa tensyon. Bago pa sa tuluyang makasingit, may isa pang tinig ang bumasag sa tagpo mula sa loob ng bahay. Tama na po. Lumingon silang lahat. Nasa may pintuan si Lian. Hindi na siya nagkubli sa bintana. Diretso ang tayo niya, ngunit kapansin-pansin ang paninginig ng mga kamay. Hindi iyon takot lamang, iyon ang bigat ng matagal ng kinikimkim. Dahan-dahan siyang lumabas, hawak ang isang lumang kahon ng mga papeles. Nakilala agad iyon ni Mirela. Kahon iyon ng mga lumang resibo, sulat at kung ano-anong itinabi niya sa loob ng mga taon. Nilapag iyon ni Lian sa mesa ng pwesto at binuksan. Ano yan? Tanong ni Edrith, kinakabog ang dibdib. Hindi agad sumagot si Lian. Sa halip, isa-isa niyang inilabas ang ilang pirasong papel, mga lumang resibo ng butika, listahan ng utang sa tindahan at isang tiklop na lumang kasulatan na may pirma ni Edrith. Nagtaka si Mirela, hindi niya alam na nakita ng anak niya ang papel na iyon. Maaring minsang nag-aayos ito ng gamit at nadiskubre ang dokumentong matagal niyang hindi na gustong silipin. Mabilis na bumaba ang kulay sa mukha ni Edrith nang makita ang papel. Iyan, mahinang usal niya. Ito po ba yung papel na pinirmahan ninyo noon? Tanong ni Lian. Hindi galit ang tono niya. Mas mabigat pa nga dahil sa pagpipigil. Yung isinanglaan niyo ang maliit na motor at pati yung ilang gamit sa bahay para may pera kayo. Napayuko si Mirela. Hindi niya gustong sa ganitong paraan malaman iyon ng anak. Pero narito na sila. Nagpatuloy si Lian at ngayon ay tumingin na siya ng diretsyo sa ama. Noong 6 na taong gulang ako, madalas po akong inaatake ng hika. Hindi ko alam noon kung bakit minsan wala tayong pambili ng gamot. Pero nakasulat dito sa likod ng resibo ng butika ang petsa. Parehong linggo. At sabi ni Aling Sabel, may binili kayong mamahaling regalo para sa bagong babae ninyo noong panahong iyon. Walang umiimik. Maging si Rufina ay natahimik. Parang dahan-dahang gumuho ang natitirang tabing sa pagitan ng ginawa ni Edrith at ng bigat ng epekto nito. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-alis.
Hindi na lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng ibang babae, kundi tungkol sa sandaling pinili niya ang luho at pagpapakitang gilas kaysa sa pangangailangan ng sariling anak na may sakit. Hindi ko, pilit humugot ng salita si Edrith, ngulit tila ayaw lumabas ang tamang paliwanag. Nagkamali ako. Hindi ko, alam nyo, putol ni Lian, namumuo ang luha sa mata, ngunit hindi bumibitaw ang titig. Alam nyo, pinili nyo lang. Nag-echo sa hangin ang linyang iyon, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tila tuluyan nang nawala kay Edrith ang kahit anong maipanghahawakang depensa. Hindi na sapat ang salitang nagkamali ako. Hindi na sapat ang pagod niyang mukha o ang pagkawala ni Celestine o ang pagkalugi niya. Sapagkat sa harap ng dokumentong iyon at ng mga matang sugatan ng sarili niyang anak, malinaw ang katotohanan. Hindi aksidente ang pananakit na ginawa niya. May mga sandaling sinadya niya itong piliin. Tumingin si Mirella kay Lian at kahit wasak ang puso niya sa narinig, may halong kakaibang kirot at pagmamalaki roon. Nasasaktan ang anak niya. Oo, ngulit hindi na ito ang batang pipi sa panlalait. Hindi na ito ang tahimik na umiiyak sa banig. Naroon sa harap nila ang binatang natutong magsabi ng totoo, kahit masakit. Dumilim ang lamit, tanda ng nalalapit na gabi. Ngunit higit pang dumilim ang katahimikan sa bakuran. At sa pagitan ng mga lumang papeles, mga sugat na muling nabuksan at ng mga mata ng mga saksi sa paligid, doon nagsimulang luminaw na ang pagbabalik ni Edrith ay hindi simpleng reunion ng isang pamilyang nagkalayo. Isa itong banggaan ng nakaraan at kasalukuyan. At ngayong nabunyag na ang mga lihim na matagal na nilang pilit ikinukubli sa likod ng pagtitiis, wala nang paraan para bumalik sa mababaw na usapan ng patawad at pangalawang pagkakataon. Dahil mula sa puntong iyon, hindi na lamang emosyon ang nakataya. Karapatan na rin. Pagkatapos ng mga salitang binitiwan ni Lian at ng pagbubukas ng kahon ng mga lumang papeles, tila huminto ang buong bakuran sa isang mabigat na katahimikan. Wala ni isa sa mga naroon ng agad nakapagsalita. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang dapit hapon ay mas madilim, at maging ang mga usisero sa dulo ng daan ay waring nahiyang huminga ng malakas. Nasa ibabaw ng mesa ang mga resibo, ang lumang kasulatang pirmado ni Edrith at ang mga patunay ng mga taon ng hirap na pinasan ni Mirella habang ang taong dapat sana'y kasama nila ay pinili ang ibang buhay. Nakatayo si Edrith sa tapat ng bakod, ngunit ngayon ay para na siyang taong wala ng matakbuhan. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ang mga mata niya ay paulit-ulit na lumilipat mula sa mukha ni Mirella papunta kay Lian, saka sa mga papeles na para bang unti-unting binabasa pabalik sa kanya ang kasaysayang matagal niyang tinaksan. Sa gitna ng lahat, ang unang muling nagsalita ay si Atty. Liora. Hindi ito matatapos sa bakuran lang, seryoso niyang sabi, lalo na ngayong malinaw na may usapin hindi lang sa damdamin kundi ng legal na karapatan. Mirella, mas mabuti kung sa munisipyo na ito maharap ng maayos ng may malinaw na dokumento at formal na pagpapatibay. Tumanggi si Mirella. Hindi na siya nanginginig gaya ng mga unang taon. Ang galit niya ngayon ay hindi mainit at magulo. Isa na itong malamig at matibay na pasya. Pupunta tayo, sabi niya, para malinaw ang lahat. Nagtaas ng kilay si Rufina na hanggang ngayon ay hindi pa rin maitatago ang pagkamausisa at ang lihim na pagnanais na may mapala sa gulo. Kung ganun, sabi niya habang inaayos ang pagkakatapis ng damit, bilang kapitana ng purok, maaari akong sumama bilang saksi. Hindi napigilan ni Aling Pasing ang pagsinghal. Saksi? Ikaw nga ang isa sa unang nagpakalat ng masasamang salita laban sa mag-ina. Ngumiti lamang si Rufina, ngunit hindi na siya pinansin ni Mirella. Matagal na niyang alam kung kailan dapat patulan ng mga taong gaya ni Rufina at kung kailan mas epektibong baliwalain ang mga ito. Sa gabing iyon, ang mas mahalaga ay hindi ang tsismis ng baryo, kundi ang paglalagay ng hangganan sa lalaking minsang sumira sa buhay nila. Kinabukasan, nagtungo sila sa munisipyo. Si Mirella, si Lian, si Ate Liora at ilang saksi na matagal nang nakakakilala sa kanilang pananatili at pagsisikap sa lugar. Sina Aling Pasing, Maestra Jovelyn, Kuya Ipe at maging sina Mang Tibo at Narcy. Dumating din si Edri, halatang kulang sa tulog at nanlalalim ang mga mata. Nasa gilid si Rufina, nakikisilip pa rin sa mga maaaring mangyari,
bagamat hindi siya pinapansin ng karamihan. Sa loob ng maliit na conference room ng munisipyo, tahimik ngulit mabigat ang himpapawid. Nasa unahan ng isang municipal officer na may hawak ng mga papeles para sa road access development, habang si Ate Liora ay maingat na inihahanay ang mga dokumentong magpapatunay sa patuloy at hayagang paninirahan ni Mirela at Lian sa lupa sa loob ng 7 taon. Ang layunin natin dito, bungad ng opisyal, ay malinaw na patibayin kung sino ang may makatuwirang claim sa lupang ito, lalo na't tataas ang halaga nito kapag tuluyan na isakatuparan ang proyektong pangkalsada. Ngunit bago ang lahat, nais kong marinig mula sa magkabilang panig. Nagkatinginan sina Mirela at Liora. Saka dahan-dahang tumayo si Mirela. Sa loob ng maraming taon, hindi siya ang babaeng sanay magsalita sa harap ng mga opisyal. Hindi siya ang tipo ng taong marunong magbasa ng mahahabang dokumento o sumagot sa mga taong may posisyon. Ngulit ang buhay na pinagdaanan niya ang nagturo sa kanya ng ibang anyo ng talino, ang talinong galing sa pagdulusa, pagtitiis at pagbangon. Ang masasabi ko lang, panimula niya, malinaw at diretso ang boses, ay hindi kami napadpad lang sa lupang iyon. Doon kami iniwan, mag-ina, sa gitna ng bagyo, walang katiyakan, walang tulong at walang balita mula sa taong dapat sanay kasama namin. Tahimik ang lahat. Sa loob ng 7 taon, hindi dumating si Edri para magtanong kung buhay pa ba ang anak niya. Hindi siya nagpadala ng pera. Hindi siya nagpadala ng gamot noong hirap huminga si Lian. Ang mga taong narito ang saksi sa lahat ng ginawa naming pagtatrabaho para maitayo, mapaayos at mapakinabangan ang bahay at ang pwesto na nasa harap nito. Anuman ang halaga ng lupang iyon ngayon ay hindi iyon dahil sa pag-angkin ng isang apelyedo. Dahil yon sa pawis naming mag-ina at sa tulong ng mga taong hindi tumalikod sa amin. Naramdaman ni Lian ang pagtulo ng init sa dibdib niya habang nakikinig sa ina nito. Ang bawat salita nito ay tila isa-isang ibinabalik sa kanya ang mga taon ng pag-iyak na hindi niya naunawaan noong bata pa siya. Hindi siya nahiya sa katotohanan. Sa halip, naramdaman niyang may dangal pala sa pagsasalita ng sugat kapag ang layunin ay ilagay sa tamang lugar ang pananagutan. Dahan-dahang tumayo naman si Edri. Mukhang gusto niyang magsalita ng maayos, ngulit ilang ulit siyang napalunok bago nakabuo ng pangungusap. Hindi ko itatanggi ang mga pagkakamali ko. Nagkulang ako. Hindi, mali. Hindi lang ako nagkulang. Pinabayaan ko sila. May mga desisyon akong ginawa na alam kong mali ngayon. At totoo, bumalik ako dahil bumagsak ang buhay ko. Hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba akong magsalita rito. Tumaas ang kilay ng municipal officer, ngunit pinayagan siyang magpatuloy. Pero hindi ako naparito para manggulo. Hindi ko gustong sirain ang naitayo nila. Gusto ko lang sana humingi ng tawad. At kung may maiiwang puwang, baka pwede akong makabawi. Hindi umimik si Mirela. Hindi rin umimik si Lian. Sapagkat pareho nilang naramdaman na kahit gaano pa kahaba ang pagsisisi ng lalaki, hindi kayang baguhin noon ang mismong hulma ng mga taon na wala siya. Saka tumayo si Attorney Liora. Ang usapin dito, sabi niya, ay hindi kung may dumdamin pa o wala. Ang usapin ay malinaw na karapatan. At base sa mga dokumento, testigo at kasaysayan ng paggamit at pagpapaunlad sa lugar, ang makatwirang kinikilalang may hawak ng moral at factual claim sa ari-arian ay sina Mirela at Lian. Higit pa roon, kung may anumang benepisyo o kompensasyong kaugnay ng pagtaas ng halaga ng lupa dahil sa proyektong pangkalsada, sila ang dapat unang kilalanin bilang mga taong talagang nagpanatili at nagpalago rito. Tumanggo ang opisyal. Maliwanag ang pagkakasalaysay at sapat ng mga dokumentong isinumite. Pagkatapos ng ilang minutong pagsusuri at formal na paglalagda, tuluyan ng pinagtibay sa harap ng mga naroon ang pagkilala sa karapatan ni Mirela at Lian sa lupang kinatatayuan ng kanilang tahanan at pwesto. Hindi man iyon engranding seremonya, sapat iyon upang tuluyang maputol ang anumang ilusyon na maaari pang basta balikan o pakialaman ni Edrich ang lugar na minsan niyang itinapunan sa kanila. Ngunit ang mas mabigat na bahagi ay hindi ang legal na panalo. Ito ay ang huling pagharap nila bilang pamilya sa dugo, ngunit hindi na sa pagtitiwala. Paglabas nila ng munisipyo, nanatili muna sila sa may lilim ng isang malaking akasya sa bakuran.
Hindi agad umalis si Edrich. Tumingin siya kay Mirela pagkatapos kay Lian na ngayoy kapantay na halos ng balikat niya. Mirela, mahina niyang sabi, hindi ko inaasahang patatawarin mo ako, pero gusto kong marinig mo na nagsisisi ako. Totoo yun. Matagal siyang tinitigan ni Mirela bago sumagot. Sa mga mata niya wala nang bakas ng babaeng parang magugunaw sa isang pangiiwan. Ang nasa harap niya ngayon ay isang ina, isang manggagawa at isang babaeng natutong protektahan ang sariling dangal. Pinapatawad kita bilang tao, marahan niyang sabi. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil ayokong itali pa ang buong buhay ko sa galit. Pero huwag mong ipagkamaling pareho iyon ng pagtanggap sa'yo pabalik sa buhay namin. Ang tiwalang sinira mo, hindi na yun basta-basta ibinabalik. Napayuko si Edrich. Mas masakit marahil iyon kaysa sa anumang sigaw dahil malinaw, marangal at hindi na mababali. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lian. Ang binatiyo ay matagal na nakatingin sa kanya, ngunit hindi tulad ng batang sabik sa atensyon ng ama. Ang tingin niya ngayon ay maingat, sinusukat at may sariling bigat. Anak, usal ni Edrich, nanginginig ang boses. Sumagot si Lian, ngunit hindi siya lumapit. Kinikilala kitang ama ko sa dugo. Hindi ko mababago iyon. Pero huwag mong ipagkamaling madaling bumalik ang isang bagay na hindi mo inalagaan. Ang pagiging tatay, hindi lang apelyido, hindi lang dugo. Nasa mga panahong nandoon ka kapag may sakit ang anak mo. Nasa mga gabing hindi mo siyang iniiwan. Nasa mga panahong pipiliin mo siya kahit mahirap. At sa lahat ng mga panahong iyon, wala ka. Napapikit si Edrich. Hindi niya kayang salubungin agad ang bigat ng katotohanan iyon. Ibig mo bang sabihin, hirap niyang tanong, wala na talaga akong puwang? Hindi agad sumagot si Lian. Tumingin muna siya sa ina, saka bumalik ang tingin sa ama. Ibig kong sabihin, kung gusto mong magbago, magsimula ka sa pagiging totoo sa sarili mo. Huwag kang humingi agad ng lugar sa buhay namin na para bang may karapatan ka pa roon. Kung may matitira mang puwang, hindi iyon dahil ama ka. Kailangan mo yung patunayan, at baka hindi ngayon, baka hindi rin bukas. Tahimik ang lahat, maging si Aling Pasing na kadalasan may kasunod na patutsada sa bawat drama ay nanatiling tikomang bibig, sapagkat sa harap ng ganoong salita mula sa batang lumaking kulang, ngulit hindi naging baluktot, maging ang mga sanay manghusga ay napipilitang manahimik. Lumipas ang mga linggo, hindi muling bumalik si Edrich sa paraan ng dati. Walang biglaang pag-angim, walang pagyayabang, wala ring panggugulo. Nabalitaan nila sa bayan na may ilang kinakaharap itong kaso mula sa mga dati niyang kasosyo at unti-unti itong nanghihina dahil sa stress at karamdaman. Dumating pa sa puntong kinailangan nitong magpagamot sa maliit na klinika sa kabilang baryo. Nang narinig iyon ni Mirela, matagal siyang natahimik habang nag-aayos ng paninda. Walang saya sa mukha niya, ngunit wala ring paghihigante. Anong gagawin natin? Tanong ni Lian. Hindi agad sumagot si Mirela. Sa kanya inilabas ang isang maliit na sobre mula sa ipunan ng tindahan. Hindi iyon kalakihan. Halagang pinag-ipunan sa pagtitinda ng suman, minatamis at maliliit na gamit sa bahay. Ipadala mo ito kay Nurse Sally, sabi niya. Sabihin mong gamitin sa gamot niya kung kulang ang pambayad. Nagulat si Lian. Pagkatapos ng lahat, tumingin si Mirela sa anak at marahang umiling. Hindi dahil mahal ko pa siya, at lalong hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa niya. Ginagawa ko ito dahil ayokong maging kagaya niya. Ang kapabayaan, kapag pinili mong suklian ng parehong lamig, pwedeng manatili sa iyo habang buhay. Ayokong dalhin yun. Matagal na inisip ni Lian ang mga salitang iyon. At sa huli, naunawaan niya. May uri ng tagumpay na hindi nasusukat sa pagbagsak ng taong nanakit sa iyo. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang pananatili mong marangal kahit may dahilan kang maging mabagsik. Habang tumatagal, lalong gumanda ang takbo ng buhay ng mag-ina. Sa tulong ng formal na pagkilala sa kanilang karapatan sa lupa,
Naging mas maayos ang pagpasok ng kaunting pondo at suporta para mapaunlad pa ang kanilang pwesto. Ang maliit na harapang tindahan ay lumawak at naging isang payak ngulit masiglang munting kainan at home goods shop. Ang mga laruang kahoy ni Lian ay nagsimulang bilhin hindi lamang ng mga taga-baryo kundi maging ng mga dumaraan taga-bayan. Si Maestra Jovelyn, na palaging naniniwala sa talino ng bata, ay nagbalita isang araw na may scholarship program sa syudad na pwedeng pasukan ni Lian dahil sa husay nito sa pag-aaral. "Inay," sabi ni Lian isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng bahay, "kung matutuloy po ako roon, gusto kong mag-aral ng mabuti. Gusto kong balang araw, ikaw naman ang hindi na magtatrabaho ng pagod." Napangiti si Mirelia at sa ngiting iyon ay naroon ang lahat ng pagod, sugat at tagumpay na pinagdaanan nila. "Anak," sagot niya, "kahit anong marating mo, yan ang panalo ko." Sa pagdaan ng mga buwan, mas lalo pang nag-iba ang tingin ng baryo sa kanila. Ang dating kubong simbolo ng pag-abandona ay naging isa ng tahanang laging may ilaw. May amoy ng bagong lutong pagkain at may tunog ng mga taong dumarating hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paggalang. Sina Maestra Jovelyn, Aling Pasing, Kuya Ipe, Mang Tibo, Narcy, Nurse Silly at Attorney Liora ay patuloy na naging bahagi ng bilog ng mga taong tumulong hindi lang sa kabuhayan nila, kundi sa pagbuo ng isang bagong buhay. At si Edri? Nanatili siyang paalala. Paalala na ang taong kayang iwan ang pamilya sa pinakamadilim na gabi ay maaaring bumalik isang araw na wasak, ngunit hindi nangangahulugang mananatiling bukas ang parehong pintuang minsan niyang tinalikuran. Sapagkat habang wala siya, natutong gumawa ng sariling liwanag ang mga iniwan niya. Sa huli, hindi sa kanya umiikot ang wakas ng kwento. Ang wakas ay nasa mag-inang minsang itinapon sa isang abandonadong kubo, ngulit piniling gawing pundasyon iyon ng isang mas matibay na buhay. At sa bahay na minsang simbolo ng pagtaksil, ang namamayani na ngayon ay hindi alaala ng pag-alis, kundi patunay na may mga pamilyang kapag nasira mo, hindi sila habang buhay naguguho. Minsan, sila pa ang mas buo kapag wala ka na.